So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, confirm po na itong total member ng religion ni Kibuloy na KOJC ay nasa 8,000 member lang po pala ito. So sobrang layo po talaga nito dun po sa pinagmamalaki ng mga bobong DDS, ng mga Duterte supporter at saka ng mismo ni Kibuloy na ang miyembro daw po nila ay nasa 7 to 8 million. So, 8,000 lang pala. So, base po ito sa investigasyon ng PNP-CIDG. So, ngayon, actually, it will raise more question. Pag-usapan natin yan. So, ngayon mga kababayan, no, so ito po yung pinakitang data ng CIDG ngayon. So, KOJC has publicly announced that their members reach 8 million followers. Diba? However, based on the interviews conducted, only 8,000 members are believed to be currently active members of the said religious demonyo, demonination, demonination worldwide. So, yung full-time workers pala nila 5,000. Tapos, isipin nyo yung full-time workers nila 5,000. So, hindi sila religion. Kasi, sa 8,000 na miyembro nila, 5,000 pa po pala dito is mga worker. So, yung miyembro nila, ibig sabihin, nasa 3,000 lang. Ay, di ba? So, dito full-time workers, more than 5,000. Tapos, yung miyembro nila sa Amerika, 300, sa Dubai, 70, sa Thailand, 50, sa Malaysia, 46, sa Macau, 40. So ito yung mga ano nila, yung mga nagma-money laundering nila, no. Sa Hong Kong marami pala 500. Ko yung mga taga Hong Kong, dami yung utu-utu talaga diyan, no. Hindi, actually mga kababayan, no, marami po akong kilalang DDS na taga Hong Kong. Tapos marami rin pala kayong miyembro ni Kibuloy, mga 500. Visit na yan. Tapos Singapore, Cambodia, so bla 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 yan, no. So mga kababayan, ang unang tanong kasi natin dito at ang pinakatanong dito kasi, paano umabot ng bilyon? Tandaan nyo, bilyon. Paano umabot ng bilyon yung asset ng KOJC? Kung limang libo lang pala yung worker nito at 3,000 yung miyembro. So paano umabot ng bilyon yung asset nila? So pag-usapan natin yung mga asset na yan, no. So una, ito yung sinabi ni Kibuloy. Para baka sabihin nyo, binabullshit ko kayo eh. So ito yung sabi ni Kibuloy kanina. Yan po sa hearing po sa Senate. Sige. So, Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat Sagot ng na mga kasi kagad, dami nandirito kong sinasabi. at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, Madam yung Chair. tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million Okay. So sa ngayon, inyong pagkabilang. Okay. napaka-vague nung sagot, no? Ang tinatanong kasi natin dito, miyembro, hindi yung covenant partner. So ano ba ibig sabihin ng covenant partner? Ewan ko kay Kibuloy kung anong ibig sabihin. Kasi for example, Katoliko, mayroon bang covenant partner yung Katoliko? Actually, wala, no? Meron mga Couples for Christ, Knights of Columbus, pero Katoliko pa rin sila, di ba? Ano yung covenant partner? So, ibig sabihin nun, naniniwala lang sila kay Kibuloy pero hindi miyembro ng KOJC.
So, hindi nyo miyembro. Ang daming alam nito, no? O, di ba? Ang daming alam ni Kibuloy, di ba? So, di ba? Pupunta daw siya sa langit. Yung doorknob daw po niya, gold, ano? Diamond. Tapos nung pinanganak daw po siya, yung ulap pumasok dun sa loob ng kwarto ng nanay niya, tapos nakasakay daw yung Diyos. Ang daming alam nito, no? So ngayon, ang sabi ng Philippine National Police ni si IDG, ito panoorin natin, sige. whom I know is pertinent to the topic at bar. Next slide, please. The kingdom of Jesus Christ was founded, yes. I think ito yung tanong kanina na next po, next na. Next slide. Thank you. Kanina, Pastor Kibuloy was asked kung ilan yung members of the KOJC. And publicly announced that their members have reached about 8 million followers. However, based on the interviews conducted by us, only about less than 8,000 members are believed to be currently active members of the said religious denominations worldwide. And nakita po ninyo sa screen yung breakdown. And these are... So, 8,000 lang pala. Okay. Denomination pala yun. Kala ko demonation. Demonation. Denomination pala yun. So, ngayon mga kababayan, ito na. Okay. So, kung 8,000 po talaga yung member ni Kibuloy, so it will raise more question. Kasi tandaan po natin na itong mga asset po ni Kibuloy ay na-amlak. So, ibig sabihin ng na-amlak na freeze. 'Di ba? Na-freeze po through Court of Appeals. So, kung makita natin dito, no, meron silang 10 bank accounts belonging to Kibuloy. So, merong 10 accounts merong 10 bank accounts si Kibuloy. Tapos merong 7 real properties, so mga lupa. Tapos 5 motor vehicles, 1 eroplano. Isipin niyo yung eroplano pala, magkano na 'yon? Tapos 27 bank accounts belonging to Pauline Canada, co-accused of Kibuloy's qualified human trafficking cases. So dito dumadaan yung pera ni Kibuloy no kay Pauline Canada. Tapos bank accounts of other individuals, Maria Dandan, Helen Panilag, Crisette Canada. Ang dami nito, tapos 23 bank accounts of Children Joyce Foundation. So foundation ng mga bata na wala naman tinutulong. So ngayon mga kababayan, di kasi hindi ko talaga makuha eh. 'Di ba? Kung 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 8,000 lang po yung membro ni Kibuloy. So paano siya nakapagpagawa nito, 'di ba? The KOJC Kingdom pala, KOJC Kingdom, 'di ba? Is a multi-purpose indoor area currently under construction. Actually tapos na 'to. Luma lang yung article na nagamit ko. So ito po ay construction cost niya ay 13 billion pesos. Di kasi kunwari kung galing ito sa donasyon, kung galing ito sa panlilimos ng mga miyembro ni Kibuloy, kung galing ito sa mga, di ba, kung saan kapukpukan, nalalabuan po talaga ako na umabot sila ng billion yung asset niya. Di ba? So ngayon, anong gusto kong sabihin dito? Ang gusto kong sabihin dito, tandaan natin itong balita po na to, no? Ito na balita ito noong September 11, 2024, nung nakaraang buwan. Okay? Duterte takes over Kibuloy assets. So yan. So actually na-content ko na to, no? Pero syempre gusto ko lang balikan ulit kasi 'di ba para ma-refresh tayo na mukhang tinatarantado po talaga tayo. 'Di ba? Kasi ang point dito mga kababayan, tandaan natin na yung religion po sa Pilipinas ay tax-free. Hindi mo po talaga makikita kung magkano yung asset and liabilities niyan. Kasi nga po tax-free sila. Hindi sila nagpa-file ng income tax return, wala silang binabayarang pati ata amilyar wala ata, no? So napaka-shady po para malaman natin kung magkano talaga yung asset ng isang religion. So regarding dito kay Kibuloy, sa 8,000 na member, mukhang malabo po talaga na kumita sila ng bilyong piso
'Di ba ng billion yung asset nila nang gamit lang yung religion. So ano bang gusto kong palabasin dito? Tandaan natin mga kababayan no na yung salin po ni Duterte hindi pa rin po natin nakikita. At mga kababayan, malaki po talaga yung chance na yung mga ninakaw ni Duterte, especially yung mga confidential fund na yan na umabot ng 10 billion ata yun, no? Di ba? Malaki, di ba? Ay pwede nilang itago ito sa religion, sa isang religion organization kasi nga po, hindi ito taxable. Pwede ka magtago ng kayamanan sa religion, mga kababayan dito sa Pilipinas. Ewan ko lang, no? Pero, ewan ko lang kung, kasi ako, nire-respeto po natin yung bawat religion ng bawat tao, pero hindi ko lang alam. Kasi, okay na sana na wag na silang bigyan ng tax, or wag na silang hingyan ng tax yung mga religion organization. Pero sa tingin ko, kailangan din po natin malaman kung magkano yung asset nila para malaman din natin kung saan galing yung pera. Or kung sumusobra na ba sila dun po sa supposedly na asset ng isang religion. Kasi hindi ko talaga makuha. Kaya niyo bang explain yun? 'Di ba? Baka merong mas magaling dito sa atin, no? Baka meron diyang mas malaking negosyante diyan na 8,000 miyembro kayang kumita ng 15 ng billion, no? Hindi 15, ng billion pesos of asset. Kahit anong mat yung gamitin ko doon, hindi ko talaga makuha kung paano nangyari yon. Not unless na merong ibang pumapasok na pera bukod sa religion. Na posible nga na yung mga nanenok ng dating administrasyon. Diba? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po na pong masabi nyo nga po dito sa 8,000 na miyembro po ni Kibuloy. Dati nga kasi akala ko mga 100,000, mga 200,000. Yun naman pala, 8,000 lang pala. At saka ang bobobo ng mga vlogger, no? Naniwala sila na 7 milyon yung miyembro ni Kibuloy. Tinalo pa nila Iglesia ni Cristo. Parang labo naman nun. Diba? So yun mga ka-streetways, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko tong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, so pahingin na lang ako ng like or subscribe kung di pa kayo nakapag-subscribe, or pahingin na rin po ako ng share kung hindi naman kalabisan. So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you po. Salamat.